Takot ka umutang sa bangko para pambili ng property. Takot ka mag-home loan. Pero hindi ka takot umupa. Alam mo ba, mas nakakatakot ang umupa? Tapusin mo tong video na to at ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Tipo. So, marami sa atin kasi na kampante na umuupa na lang tayo para doon sa titirhan natin. Kasi nga naman, mas maliit lang, mas secure tayo, tapos nagtatrabaho tayo, yun yung pambayad natin sa upa, yung kita sa trabaho. Pero ito yung nakakatakot doon. Alam mo ba, na kahit ilang taon ka nang umupa, hindi naman mapupunta sa iyo yung property na yan. Ang dami kong kakilalang ganyan na, alam mo, yung 10 years, 15 years, 20 years na sila doon sa inuupahan nila. At tuwang-tuwa sila na, hindi naman tumataas yung yung upa ko kasi matagal na ako dito eh. Pero ang hindi nila nakikita na yung perang inilabas nila doon sa pagbabayad sa upa nila, hindi nila makukuha yon. At anytime na magbago ang isip ng may-ari at gamitin yung property na yun, saan ka titira? Diba? Paliwanag ko naman sa iyo yung home loan. Kung nagtatrabaho ka, meron kang pag-ibig. Diba? Pag-ibig fund member ka. Sa pag-ibig fund, pag 15, hanggang 30 years to pay yan. Kung 15 to 20 to 30 years to pay mo babayaran yung utang mo, most likely, yung uutangin mo sa bangko, sa pag-ibig, nasa 10,000 to 15,000 pesos lang. Ngayon, magkano yung upa mo? 8,000 pesos. Pagpalagay natin 8,000 pesos. Tapos sa pag-ibig, between 10 to 15,000 pesos. Takot ka kasi, teka lang, 8,000 lang yung upa ko eh. Ba't naman ako magbabayad ng 10,000 o 15,000 pesos sa pag-ibig? Kakapusin ako dyan. Tama ka naman. At nakakatakot yan. Nakakatakot ang magbabayad ka ng utang mo sa pag-ibig at sa bangko kung ang iniisip mo na ang magbabayad sa utang na yan ay ang sweldo mo or kita mo sa negosyo. Bakit? Kasi anytime, pwedeng may mangyari sa negosyo mo. Anytime, pwedeng may mangyari sa pinagtatrabuhan mo. Pwedeng nagsara yan, di ba? Or anytime nagkasakit ka, di ka na makapagtrabaho, sino ngayon ang magbabayad ng utang mo? Pero ganun din yan. Kung muupa ka, sino ngayon magbabayad ng upa mo? Parehong sitwasyon, di ba? Pero ito yung pinagkaiba. Kaya ang gagawin mo, pag umutang ka sa pag-ibig, make sure na lalagyan mo ng negosyo. Kahit anong klaseng negosyo na sa tingin mo, kaya mong patakbuhin at kikita. Pwede mo lagyan ng tindahan, pwede mo lagyan ng bilyaran, pwede mo lagyan ng kainan, or bilihan ng bigas. Whatsoever, basta kumikita siya. Kasi yung kikitain ngayon, nung negosyo na yon, sa akin, gym kasi niligay ko. Paliwanag ko kung bakit. Yung kikitain ng negosyo mo, yun yung malaking tutulong sa pagbabayad ng utang mo. Okay? Paliwanag ko sa iyo sa gym. Kunyari lang, 15,000 pesos. 15,000 pesos ang buwan-buwan na babayaran mo sa pag-ibig para sa inutang mo. Okay? Sa gym business kasi, kalkulado ko to. Sa gym business, kung doon mo ilalagay sa bahay mo, kayang kumita. Pinakamaliit. Kayang kumita ng gym mo ng 500 pesos, pinakamaliit isang araw. 50 pesos ang singil mo sa gym. 10 tao lang yun. 10 tao lang na mag-gym sa'yo, 500 pesos na yun. At sinisigurado ko sa'yo, napakakonti ng 10 tao para mag-gym. So, lagay mo, 500 pesos. 500 pesos isang araw or 15,000 pesos isang buwan. So doon pa lang sa kita ng gym, sapat na yon para bayaran yung utang mo. Okay? Akala mo, buti na lang wala akong nilabas na pera sa pambayad sa utang, yun lang yon. Pero sa totoo lang, kumita ka ng 8,000 doon. Bakit? Kasi imagine, yung 15,000 na kinita ng gym, pinabayad ng utang. Pero remember, bago ka umutang, may 8,000 kang binabayarang pang-upa. Saan galing yun? Sa sweldo mo, di ba? Ngayon, yung sweldo mo ngayon, na dati, kunyari lang, 30,000 pesos, 22,000 na lang ang natitira dahil yung 8,000 na pupunta sa upa. Ngayon, naging 30,000 na buo.
'Di ba? Kumita ka. Yung 8,000 na save mo. 'Di ba? Okay, what if? Okay, balik na rin naman. Kasi masyadong positive eh. What if hindi kumita ng 15,000? Okay. What if kumita 10,000 lang? What if 10,000 lang kinita ng gym? Abono ka. Tama. Pero ang abono mo, panalo ka pa rin. Bakit? 5,000 lang yung abonohan mo. Remember, 10,000 yung kinita ng gym, 5,000 inabono mo, pero honestly, every month, naglalabas ka ng 8,000 pang-upa mo. So may natitira pang 3,000, panalo ka pa din. So yun yung sinasabi ko. Pero wait, ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung tuloy-tuloy na mangyayari yan, after 10 to 15 years, sa'yo na yung property. Baliktad, hindi mo na ngayon ipagyayabang yung, huy, 10 years na ako dito sa inuupahan ko or 15 years na ako dito sa inuupahan ko. Honestly, hindi yan para ipagyabang. Honestly, pag tinignan mo yan, gaano nakalaking pera ang nailabas mo pagbabayad ng upa mo. 'Di ba? So yung tinagal-tagal ng panahon ng pag-uupa mo, akala mo, nalulugi ka pa pala doon. Kumpara, kung umutang ka na lang sa bangko, nagtayo ka ng negosyo, at yung negosyo na yon ang tutulong para makabayad ng utang mo. Yung sinishare ko sa inyo kasi ngayon, hindi yan nabasa ko o napanood ko. Kasi yan din mismo ang eksaktong nangyari sa akin noon. So, dahil sa pag-utang ko sa bangko, nilakasan ko yung loob ko kaysa uupa ako, umutang ako sa bangko, naglagay ako ng maliit na gym doon sa garahe ko, sa 30 square meters na garahe ko. So, 2019, 2024, 5 years to pay lang, medyo malaki-laki yung bayarin na yun. 2 million yung utang ko, umutang ako sa BDO. So, yung kita nung gym, yun yung tumulong sa akin para makabayad nung upa ko. Pero dahil 5 years to pay lang yun, malaki yun. Nasa 40,000 mahigit yung babayaran ko doon. So, honestly, may mga buwan talaga na hindi sapat yung kita ng gym. Pero, konti na lang yung iaabono ko. Yung iaabono ko, yun dapat yung pang-upa ko. 'Di ba? So, kung ikaw ngayong kapatid, naupa ka, pinapanood mo tong video na to, naupa ka, pag-aralan mo maigi, gaano ka nakatagal diyan sa inuupahan mo? Gaano ka ka-secured diyan sa inuupahan mo? 'Di ba? Alam mo 'yan, anytime na magbagong isip ng may-ari, pwede kanyang paalisin. Saan ka? Makukuha mo ba yung dating inupa mo? Hindi, 'di ba? Unlike kung umutang ka sa bangko, tapos lagyan mo ng negosyo, makakatulong 'yon sa pagbabayad sa utang mo. At what if hindi mo natapos yung pagbabayad, 'di ba? Pwede mo ipasalo kasi 'yon. Pag pinasalo mo, may makukuha ka pa rin pera. Sa upa, hindi mo magagawa yan. Hindi mo pwede ipasalo yung upa mo at may makukuha ka pang pera. So kapatid, kung natatakot ka na umutang sa bangko, pambili ng bayad lupa mo, mas matakot ka ngayon kapag umuupa ka lang. Kung po si RP ng Jeep, hindi po, ang gandang araw po.